Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pagbalik ng sesyon ng Senado sa June 2, gugulong na agad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng dati ng inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero. Formal nang sinulatan ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon, na tanggapin ang prosecutors ng Kamara. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise. Pwede nang mag-issue ng summons at iba pang kautusan. Pinadalhan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Sinusubukan ng GMA Integrated News kuna ng pahayag ang bise, pero dati na niyang sinabing gusto niyang matuloy ang impeachment trial na aniyay gusto niyang maging madugo. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi naman nagustuhan ni De Lima ang pahayag ni Sara na gusto niyang maging madyugo ang haharapin niyang impeachment trial. Ang bayulente raw na salita ng bise, hindi raw angkop sa isang mataas na opisyal ng bansa. Dapat siguro magkaroon ng panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming of a high official. We're not supposed to be saying those things. Na parang ang pinaka-guidance mo sa legal team mo, manggulo kayo. You know, create an atmosphere where there would be bloodbath. Sa mga kasalukuyang senador, 17 ang mananatili sa 20th Congress. 7 naman ang bagong papasok. Sabi ni Senador Nancy Binay na isa sa mga magtatapos ang termino, makaaapekto sa kalalabasan ng paglilitis ang komposisyon ng susunod na kongreso. Alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok ngayong eleksyon. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng dulo. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado. Gayunman, paalala ni Binay, kailangan pa rin suriin ng senator judges ang mga ebidensyang ihaharap para sa mga magtatapos na ang termino bilang senador. Pag-aproba sa impeachment rules na lang ang magiging papel nila sa impeachment. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na impeachment trial, nagbalik na ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. So we will follow the lead of the Senate President. He will be there, as stated in his letter, and we will read the articles of impeachment. Yun lang po yung gagawin namin sa June 2 kasi yun lang naman po yung nakalagay doon sa sulat nila. Dagdag pa ni Zamora, matagal na umano sila naghahanda simula noong sila ay tinalaga bilang prosecutors. Well, at least there's clarity as regards the schedule, and like I've always said, the prosecution has been preparing since we were appointed or elected as prosecutors. We just have to be able to present the best case we have against the Vice President and present the evidence
in a way that will be, understandable for the public that's watching it. Hindi pa kasama sa pulong kanina sina ML Party List Representative-elect Laila de Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na maitalaga bilang prosecutors. Nagbigay naman ng pahayag sina Bongo at Amy Marcos at nagsabing ebidensya ang magiging batayan sa impeachment proceedings kay Sara sa pagbubukas ng 20th Congress, subalit tila salungat naman ang kanilang pahayag. Ilang bagong senador ang nagsabing ebidensya ang magiging batayan sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Senator-elect Amy Marcos, wala pang malinaw na ebidensya na naipapakita kaya't maaga pa para magsalita tungkol dito. Para kay Senator-elect Ping Lacson, kailangan ng matibay at kapani-paniwalang ebidensya para makumbinsi ang 16 na senador na bumoto para sa conviction. Samantala, tutol si Sagip Representative Rodante Marcoleta sa proseso ng impeachment at handang ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Hihintay naman ni Senator-elect Bongo ang mga ebidensya bago magbigay ng pahayag hinggil sa impeachment. Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, di wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalit. Ayon naman kay Zamora, may mga law firm umanong tumutulong at mahirap umanong ma-acquit si Sara dahil sa sandamakmak na ebidensya kasama dito ang mga peking pangalan sa Department of Education at OVP confidential funds recipients. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. So, ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling. But we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. It will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.